Dominant Protector. Credit to the author. 3,451-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oh, napakurap si Terence, hindi ganoon kainit ang pakiramdam. Kung tutusin, tiyak na may init sa daan patungo sa Hakuna Marta Desert hanggang sa makapasok sila sa nagninangas na bundok, ngunit hindi ito kasing init ng dati. Pinagpapawisan na si Trevor, pero okay lang sina Terence at Yasi. Naiintindihan na si Yasi ay isang tagapagmana, ngunit si Terence. Tama, si Terence ay isang practitioner ng 5 elemento at 7 katangian. Mayroon siyang elemento ng apoy sa kanyang katawan, kaya makatwiran na hindi siya natatakot sa init. Si Terence ay may parehong konstitusyon na mayroon itong mga fire element practitioner, ito ay mas malakas, walang mas mahina kaysa sa kanila. Ayos lang. Mayroon din akong elemento ng apoy sa aking katawan. Umiling si Terence at mabilis na pumasok sa kuweba. Si Shane ay nakahiga sa isang bato sa kuweba. Ang kanyang mukha ay madilim na berde, at siya ay tumingin kakilakilabot. Iisipin ni Terence na patay na siya kung hindi dahil sa mahinang pagbabago-bago ng chi. Ngunit ito ay hindi mahalaga hanggat may natitirang hininga, maaari siyang pagalingin ni Terence. Tulungan mo akong bantayan siya, pagagalingin ko siya, sabi ni Terence. Sa katunayan, hindi nila kailangan ng mga tagapag-alaga sa Hoyan Mountain. Ito ang teritoryo ni Brandon, at nasanay lang si Terence dito. Okay, boss. Don't worry, hindi ko hahayaang may mang-istorbo sa treatment mo. Mabilis na sabi ni Brandon. Tumango si Terence at umupo ng naka-crossleg, hawak ang palso ni Shane at itinuro ang sining ng Dragon Mastery para gamutin siya. Talagang malubha ang mga pinsala ni Shane, at kahit na si Terence ay nasa tuktok ng 3 yugto ng sining ng Dragon Mastery, kailangan pa rin niya ng ilang oras upang gumaling. Tinitigan ni Brandon si Terence na kinakabahan. Alam niyang kumpiyansa si Terence, ngunit hindi siya mapakali hanggang sa makita niyang ganap na gumaling si Shane. Lumipas ang oras, segundo, at sa wakas ay itinigil ni Terence ang sining ng practitioner, at ang mukha ni Shane ay naging pula mula berde. Bagaman ito ay puti na may bahid ng pula, at hindi partikular na malusog, ito ay kitang-kita na ito ay hindi gaanong naiiba sa isang normal na tao, medyo mahina lamang. Sige, tama na. Malamang madyay gising siya, sabi ni Terence habang siya ay tumayo. Ang galing, boss, maraming salamat dito. Kung hindi, hinding-hindi makakaalis si Shane sa kuwebang ito sa buhay niya. Sabi ni Brandon sabay buntong hininga. Wala lang, hindi mo kailangang maging magalang sa amin, sabi ni Terence, na ikinakaway ang kanyang kamay. Pagkasabi pa lang niya nito ay natulala si Shane. Bago niya makita ng malinaw ang kanyang paligid, sumigaw siya, ang araw-araw at araw-araw na sekta. Kayo ang mga lalaki ay napakasama. Ang kapaligiran ng kuwebang ito ay katulad ng kuweba na kinaroroonan nila noong pagsubok, at ang alaala ni Shane ay natigil pa rin sa sandaling siya ay natama ng natoy malay niyang tawag. Shane, kumusta ka na? Narinig ni Brandon ang boses ni Shane at parehong nagulat at natuwa. Mabilis siyang tumakbo, yumuko, at tumawag. Natigilan si Shane sa tunog ng boses ng ulap, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa harapan niya mismo ang ulap, hindi natoy. Nakahinga siya ng maluwag, si Kuya Brandon. Bakit ako nandito? Di ba nag-trial ako? Shane, tapos na ang pagsubok. Nasugatan ka ng husto ni Natoy mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at nasa huling hininga ka na. Upang mapanatili kang buhay, inilagay ka ng lolo ko sa isang kuweba sa nagninangas na bundok, at iyon ang dahilan kung bakit buhay ka pa. Paliwanag ni Brandon. Kaya pala ganon. Ayun, akala ko mamamatay na ako. Tumango si Shane, pero medyo naguguluhan siya. Kung gayon, paano ako naka-recover sa mga sugat ko? Tinulungan niyo akong maghanap ng 4th grade Great Recovery Pill. Hindi, ang amo ko, ang young master na si Terence, ang nagligtas sa iyo. Shane, bumangon ka, kailangan kong magpasalamat sa amo sa pagligtas sa iyo. Sabi ni Brandon. Terence. Napahinto si Shane, may impresyon siya sa pangalang ito.
Siya lang daw ang makakalaban ni Natoy sa pagsubok, pero paano siya naging amo ng nagbabagang ulap? Ngunit hindi tanga si Shane kung nakumbinsi siya ni Brandon, kailangan niyang kayanin, at ang katotohanang nailigtas niya siya ay nangangahulugan na hindi siya isang normal na tao. Mabilis siyang bumangon sa lupa at yumuko kay Terence, salamat sa tulong mo, Boss Linford. Magiging katulad ako ni Kuya Brandon sa hinaharap at maglilingkod sa iyo ng buong puso. Haha, I won't be at your beck and call. Buti naman at ayos ka. Ngumiti si Terence, mula ngayon, tumutok sa iyong pagsasanay sa sekta, huwag makipag-away sa mga taong tulad ni Natoy. Naiintindihan ko. Itinuro din sa akin ang pagsubok na ito na palaging may mas mabuting tao. Tanging ang mga tulad ni Boss Linford ang maaaring tumingin ng mababa sa ibang mga magsasaka. Malayo pa rin ako doon. Minsang namatay si Shane at naiintindihan ang maraming bagay. Sige, oras na para sa handaan. Sabay na tayo. Sabi ni Terence sabay tango. Okay, matagal na yata akong hindi kumakain, kaya medyo nagugutom na ako. Natuwa agad si Shane. Bumalik silang tatlo sa sala sa Hoyan Mountain. Inayos na sina Yasi at Trevor na magpahinga, ngunit nang marinig ni Brandon at Darwin na nagising si Shane at nakakalakad ng mag-isa, tuwang-tuwa silang tumakbo. Shane, ayos ka lang. Tuwang-tuwa si Darwin kaya nanginginig ang kanyang katawan. Sa isip niya, kayang iligtas ni Terence ang buhay ni Shane, at maaari pa niya itong gawing may kapansanan. Pero ngayon, nakakalakad na talaga siya. Oo, Lolo, hindi lang iyon, mayroon pa akong lakas. Kailangan nating magpasalamat kay Boss Young Hero Linford sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa rin si Shane. Young Hero Linford, itong matandang. Hindi alam ang sasabihin. Nagpapasalamat talaga ako. Tumingin si Darwin kay Terence na may luha sa kanyang mga mata. Ang pasasalamat sa kanyang puso ay hindi maipahayag sa mga salita. It's my duty. Si Brandon ang little brother ko. Hindi ko pwedeng iwan lang ang kaibigan niya sa kaguluhan. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Boss, ako rin. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Mabilis na sabi ni Shane pagkarinig nito. Sinusundan mo si Brandon, kaya natural na sinusundan mo rin ako. Hindi ako tatayo at babantayan ang mga bagay mo. Nakangiting sabi ni Terence. Haha, ang galing. Agad na natuwa si Shane matapos itong marinig. Isang disipulo ang nagpunta upang imbitahan sina Trevor at Yasi sa silid kainan, at sinundan ni Terence ang rocket launcher sa silid kainan. Pagkatapos kumain, dapat na umalis si Terence. 3,452. Mga mambabasa ng mobile phone, mangyaring bumoto para sa nangungunang kalidad ng paglilinang Young Master. Bagamat gusto ni Terence na manatili dito at samahan si Yasi, kinailangan ni Trevor na ipadala si Carla sa walang katapusang West Sea pagkatapos siyang paalisan. Kinailangan ding magpaalam ni Terence kay Carla, at pagkatapos ay hanapin ang maliit na Siam at pumunta sa Yellow Earth High Sect. Palagi niyang iniisip na hindi ganoon kabilas ang pag-alis ng tagapagmana, ngunit ngayon ay napagtanto niyang nasa harapan na niya ito. Magbubukas na ba ang Sky Class Island? Nagtaka siya kung ano ang nasa Sky Class Island. Makikilala kaya niya si Zhang Liju? Marami bang eksperto doon? Makakarating kaya siya sa Sky Class Island? O sa halip, matagumpay bang mabuksan ang Sky Class Island? Ang lahat ng ito ay hindi alam, at si Terence ay medyo nawala sa pag-iisip tungkol dito. Ngunit para sa iyo Akira, para sa Pangolin, para sa mga tagapagmana, kailangang magpatuloy si Terence, gaano man kahirap ang daan sa hinaharap. May premonition si Terence na ang Sky Class Island ay kung saan nagsimula ang kanyang totoong buhay. Pagkatapos ng lahat, napunta siya mula sa ilalim ng mundo hanggang sa kung saan siya ngayon ang mundo ng pagsasanay ay napakaliit pa rin. Wala pang nakilala si Terence ni isa sa mga maalamat na figure na iyon. Mga alchemist sa ika-4 na klase, mga palsipikado, mga tagapag-ayos, at lahat ng makapangyarihang sandata na iyon hindi pa nakita ni Terence ang alinman sa kanila noon. May mga Sky Class Masters na gumamit ng Sky Class weapons, ngunit sa pananaw ni Terence, karamihan sa kanila ay gumamit ng chi at martial skills para palakasin ang kanilang mga armas.
Gayunpaman, maaari bang ang isang makalangit na banal na sandata ay kumikilos lamang bilang isang sandata? Naramdaman ni Terence na ang kasalukuyang mga sandata ay medyo mahina pa, at ang Shenong Cauldron ay isang top-tier na sandata. Sira lang, at hindi niya alam kung paano ayusin. Kinaumagahan, nagpaalam si Terence sa rocket launcher, si Yasi, at ang iba pa. Babalik siya sa Hidden House York kasama si Trevor. Sa pagbabalik, nang walang tawa ni Yasi, hindi nag-usap sina Terence at Trevor, at hindi alam ni Trevor kung ano ang sasabihin kay Terence. Hanggang sa makarating sila sa Hidden House York ay nagtanong si Trevor, young hero Linford, sasamahan mo ba ako sa Hidden House York? Let's go and see Carla. She's leaving after all. Sabi ni Terence, medyo malungkot. Sige, batang bayani Linford. Mabilis na tumango si Trevor. Nagmaneho ang kotse hanggang sa Hidden House York. Kasama si Trevor sa kotse, ang kotse ay hindi nakaharap sa anumang mga hadlang, at sa wakas ay huminto sila sa paradahan ng York. Si Titus, na nakarinig ng balita at nagmamadaling lumapit, ay naghihintay din sa parking lot. Ang pagbisita ni Terence sa pagkakataong ito ay iba sa huling pagkakataon. Noong nakaraang pagkakataon, iginalang ni Titus si Terence, ngunit siya rin ay nag-aalala at natatakot sa 5 elementong sekta. Hindi siya nangahas na mapalapit kay Terence. Ngunit ngayon, natanggap na ni Titus ang balita ng pagkamatay ng 5 elementong sekta. Napatay ni Terence ang napakaraming 5 elementong sect disciples, at talagang tiniis ito ni Ancestor Charlie. Ito ay malinaw kung ano ang problema ay. Iniulat din ni Trevor ang buong pangyayari kay Titus. Alam ni Titus na kung wala si Terence, hindi magiging maayos ni Trevor ang misyon. Young hero Linford, maligayang pagdating muli sa aming tagumpay York. Lumakad si Titus nang may malalaking hakbang at binuksan ang pinto para kay Terence. Kuya York, hindi na kailangan pang maging formal sa relasyon natin, para ka na sa lolo ko, medyo nahihiya akong maging magalang. Mabilis na pinigilan ni Terence si Titus, ako ay mula sa parehong henerasyon ni Carla at Yasi, maaari mo lang akong ituring bilang nakababatang henerasyon sa pamilya. Haha, buti naman. Hindi ako tatayo sa seremonya kung ganoon. Pero young hero Linford, hindi mo rin kailangang tumayo sa seremonya. Just treat this place as your own home. Biglang huminto si Titus, nabalitaan kong lumikha si Mr. Linford ng isang Practitioners Association Alliance, iniisip ko kung kami, ang Hidden House York, ay makakapag-sign up. Oh! Kumurap si Terence, naiintindihan kaagad na ito ang paraan ni Julian para ipahayag ang kanyang mabuting kalooban. Marahil ay may napansin din si Titus. Walang masyadong tao na maaaring magbanta kay Terence sa mundo ng paglilinang ngayon. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala ng Hidden House York tungkol sa 5 elementong sekta. Hanggat kayang kontrolin ni Terence ang Hidden House York, hindi maglalakas loob si Ancestor Charlie na kumilos ng padalos-dalos maliban kung gusto niyang mamatay ang lahat ng kanyang mga disipulo. Maaari kang mag-sign up sa Amara mula sa Supernatural Investigation Bureau. Siya ang magiging vice-presidente ng aking asosasyon. Siya rin ang Deputy Director ng Supernatural Investigation Bureau. Sige, tatandaan ko iyon. Kakausapin ko ang mga pinuno ng iba pang nakatagong mga bahay at sekta, at lahat tayo ay magsasama-sama at tatanggap ng proteksyon ng batang bayani na si Linford. Sabi ni Titus. Sige, kung gayon, guguluhin kita, Kuya York. Natural na gusto ni Terence na ang iba pang mga nakatagong bahay at mga normal na sekta ay sumali sa Practitioners Association, ngunit sa kanyang kasalukuyang katayuan, hindi angkop para sa kanya na hilingin sa kanila na sumali. Ito ay isang bagay na ginagawa ni Kuya York. Pagkatapos ay iwanan mo ito sa akin. Tumango si Elder York at sinabing, nako, hindi maganda ang mood ni Carla sa mga araw na ito. Young hero Linford, maaari mo ba siyang tulungan? Sige, yun naman talaga ang naiisip kong pumunta dito. Sagot ni Terence. Sa ilalim ng pamumuno ni Titus at Trevor, pumunta si Terence sa silid ni Carla. Tahimik na nakaupo si Carla sa harap ng bintana, malalim ang iniisip. Narinig niya ang tunog ng mga yabag ngunit hindi siya lumingon, mahina lamang niyang sinabi, handa na ako. Bukas na tayo makakaalis sa walang katapusang West Sea.
Sabi niya. Ning, nandito na ako. Mabilis na pumasok si Terence, masakit ang kanyang puso. Pareho siya ni Shu, may mahalagang misyon silang dalawa. Bagamat siya ang munting prinsesa ng bahay New York mula pa noong bata pa siya, at tila mas malakas kaysa kay Yasi, tama si Yasi ay mas malaya at masaya kaysa sa kanya. Si Carla ay parang ibon sa hola, hindi siya makakalipad palabas ng hola ng Hidden House York. Wala siyang mga kaibigan, hindi niya magawa ang gusto niya, kailangan niyang gugulin ang araw-araw sa kalungkutan. Noong nakaraan, naawa si Terence kay Yasi, ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Terence na si Carla ang pinaka-nakakaawa. Ah, Terence, nandito ka. Lumingon si Carla sa pagkagulat, isang dampi ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na darating muli si Terence bago siya umalis. Oo, pinaalis ko lang si Yasi. Kaya nandito ako para makita ka, tumango si Terence, sa totoo lang, hindi mo kailangang maging malungkot. Kapag natapos na ang Sky Class Island, makakabalik na tayo. Walang makakakontrol sa atin. Sa katunayan, sa katayuan at lakas ni Terence ngayon, walang magsasabi ng kahit ano kahit na sinubukan niyang pigilan ang Sky Class Island plan. Ngunit inaabangan ni Terence ang Sky Class Island plan dahil gusto niyang mahanap si Zhang Liju. 3,453. N. Matapos marinig ni Carla ang mga salita ni Terence, tila puno siya ng pag-asa. Lumingon siya kay Terence, marami akong narinig tungkol sa iyo kamakailan. Mas makapangyarihan ka na kaysa sa mga tao sa sinaunang antas, tama ba? Palaging umaasa ang mga babae na ang ideal husband nila ang pinakamahusay, at si Carla ay ganoon din. Hehe. Hindi naman ako ganon kalakas sa kanila. At least, hindi sila madaling mabuli. Kaya, hindi mo na kailangang matakot, mula ngayon ako ay makakasama kita sa buong oras, kahit na pupunta tayo sa Tianjia Island. Ngumiti si Terence. Oo nga, ang dami mo namang mga asawa ay tagapagmana, syempre dapat sundin mo sila. Napatingin si Carla kay Terence. Higit sa lahat, nasa akin pa rin kayo, hindi ba? Nakangiti si Terence habang hawak niya ang kamay ni Carla. N. Mahinang sagot ni Carla. Nakaalis na sina Titus at Trevor. Naniniwala sila na walang magagawa sina Terence at Carla. Sa sandaling ito, si Terence ay isang Master Senior. Sa kanilang mga puso, siya ay isang pag-iral na kanilang iginagalang, at hindi nila siya maaaring pagdudahan. Walang gaanong masasabi sina Terence at Carla sa sandaling ito. Kapag ang dalawang tao ay magkasama, ang komunikasyon ng puso ay higit pa sa salita. Ito ay isang uri ng pakiramdam at tacit na pag-unawa. Nakatayo lang ang dalawang tao sa harap ng bintana na magkahawak kamay sa ilalim ng paglubog ng araw, ninanamnam ang kapayapaan at katahimikan ng paghihiwalay. Ngunit ang oras ay palaging lumilipis, at sa isang kisap mata, lumubog ang araw, at nagsimula ang hapunan ng bahay York. Magkahawak kamay sina Terence at Carla habang papasok sila sa banquet hall, ngunit walang nagsalita, kasama si Alfred. Kuya York, Tito York. Magalang na binati ni Terence sina Titus at Alfred, at ang dalawa ay labis na nambobola, lalo na si Alfred. Sa sandaling ito, kung masasabi niya sa iba na si Terence ay kanyang manugang, kung gayon ang katayuan ni Alfred sa mundo ng pagsasanay ay agad natataas. Kahit na ang mga sinaunang antas ng Masters ay hindi maglalakas loob na guluhin siya, kailangan nilang iwasan siya. Sino ang hindi natatakot sa kamatayan? You're welcome, young hero Linford. Mabilis na sabi ni Alfred, please have a seat. You're an important guest of our Hidden House York. We hope that young hero Linford will come here more often. Kahit umalis si Carla, ito pa rin ang tahanan mo, di ba? At mayroon ding Yasi. Huminto si Terence, nangangahulugan si Alfred na pumayag siya na makasama sina Carla at Yasi ni Terence sa hinaharap. Siyempre, iyon ay pagkatapos ng plano sa isla ng Tianjia, ngunit hindi bababa sa hindi siya laban kay Terence. Kung iisipin, ito ang katotohanan, inuuna ng malalaking pamilyang ito ang mga benepisyo, at ngayong ang pangalan ni Terence ay makapagbibigay sa kanila ng sapat na benepisyo, natural lang sa kanila na magkaroon ng ganitong saloobin.
Kahit na pumunta sina Terence, Carla, at Yossi sa Sky Class Island sa hinaharap, marami pa ring direktang inapo ni Terence ang natitira sa sekular na mundo. Hindi alam, ang mga diehard na tagasunod ni Terence ay kumalat sa lahat ng antas, at ang lakas ng mga taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Terence. Kapag umalis na ang mga elite, magiging kanila ang mundo, at magagamit ng Hidden House York ang pagkakataong ito para ipagpatuloy ang kanilang kaluwalhatian. Hindi man lang inisip ni Alfred ang Sky Class Island plan sa kanyang lakas, wala itong kinalaman sa kanya. Maging si Titus ay nakatuon sa pagbuo ng bahay na si York. Hindi niya naisip na makapasok sa susunod na level, kaya nasa hidden level pa rin sila. Sa karamihan, maaabot nila ang sinaunang antas kapag bumangon si Terence. Sa oras na iyon, marahil pagkalipas ng maraming taon, naisip nilang patuloy na magsikap para sa mas mataas na lakas. Ito rin ay tungkol sa kung ano ang sasabihin at kung ano ang dapat isipin. Dahil sa atensyon ng Hidden House York, naging masaya ang pagkain, at napakasaya rin ni Carla. Ang problemang pinaghirapan niya, sa wakas ay binigyan siya ng kanyang ama na si Alfred ng malinaw na sagot. Noong nakaraan, hindi nag-aalala si Carla sa iba, kundi kay Yassi. Simula nang malaman niyang kapatid niya si Yassi, nag-aalala na siya. Normal para sa malalaking pamilyang nagtatanim na magkaroon ng maraming asawa. Gayunpaman, medyo hindi makatotohanan para sa isang pares ng mga kapatid na babae sa pamilya na magpakasal sa parehong tao sa parehong oras. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo, karaniwang hindi ito gagawin ng pamilya. Ngunit ngayon, tila pinahahalagahan ng bahay ang malakas na apela ni Terence, at wala nang maikukumpara sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ng Hidden House York ang pinal na desisyon. Ang masasayang panahon ay laging maikli. Bukas ng umaga, pupunta sina Carla at Trevor sa walang katapusang kanlurang dagat. Hindi makapunta doon si Terence dahil wala siyang kakilala, at kailangan niyang ibalik si Rylin sa Yellow Earth Sect. Pagkatapos magpaalam kay Carla, si Terence ay nagmaneho pabalik sa lungsod ng Stonegate. Habang nasa daan, tinawagan muli ni Terence si Wilfred, ngunit naka-off pa rin ang telepono. Si Terence ay medyo may problema, ang mga telepono ay maaaring gumala ngayon, at kahit na ito ay nasa ibang bansa, ang orihinal na numero ay dapat na makasagot sa tawag. Kahit na wala na ang baterya at naka-off ang telepono, bakit naka-off pa rin ito? Baka may problema. Gayunpaman, naglalakbay lang si Wilfred. Ano ang maaaring magkamali? Sa katunayan, ang hindi alam ni Terence ay may problema si Wilfred at ang kanyang mga tauhan. Nang lumabas si Wilfred at siya Joanne upang maglaro, sumunod din si Danica at Gary na nakatanggap ng balita. Danica ay palaging hinahabol siya Joanne. Kahit na lumabas sila ni Wilfred at Joanne para maglaro, susunod pa rin siya. Ang kanyang layunin ay upang pigilan si Wilfred at siya ay Joanne na lumayo pa. Dahil magkaklase silang lahat, si Danica ay nagpanggap na nagkita sa airport at nagpropose na maglakbay kasama si Wilfred. Sa katunayan, mayroon lang siyang sinuri ang mga talaan ng flight at nalaman na si Wilfred at siya ay Joanne ay nasa flight na ito. Bagamat ayaw ni Wilfred, kahit na ayaw niya, kasabay niya ang paglipad, kaya hindi niya ito maitaboy. Tsaka magkakaklase silang lahat kaya hindi siya makalayo. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ni Danica ay napaka-engrand. Dahil nagkataon lang na nagkita ang lahat, dapat silang maglakbay ng sama-sama para mabantayan nila ang isa't isa. Umaasa lang ako sa mga kaklase at kababayan ko. Hindi rin pumayag si Joanne na makisama sa isang silid kasama si Wilfred sa harap ng kanyang mga kaklase, kaya medyo nadismaya siya. Si Danica at Gary ay nanatili rin sa iisang hotel. Kaya naman, silang apat ay lumalabas na magkasama araw-araw, at medyo nagkakasundo. Walang mga away, at malamang na nakita ito ni Danica. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pigilan si Wilfred at siya Joanne na lumayo pa, at para mapabuti ang kanyang imahe at pagiging mapagkompetensya sa mga mata ni Joanne. Pagkatapos maglaro ng ilang araw, isang gabi, biglang iminungkahi ni Danica na ay treat niya sila sa casino para lumawak ang kanilang pananaw. 3,454. Sa Southeast Asia, maraming legal at marangyang casino, kaya hindi tumanggi si Wilfred at siya Joanne. Pagkatapos ng lahat, sulit na pumunta at tingnan. Noong una, ayaw pumunta ni Wilfred, ngunit patuloy siyang kinukumbinsi ng dalawa.
Kung hindi siya pupunta, walang magagawa si Wilfred. Wala man lang siyang magawang private with Joanne. Parang pandikit ang dalawa sa kwarto nila. Dinala nila sila dito o doon araw-araw, o naghapunan at naglaro ng baraha hanggang hiting gabi, hindi binibigyan ng pagkakataon si Wilfred. Sa katunayan, naiintindihan din ni Wilfred ang kanilang mga intensyon at iniisip, ngunit hindi nila ito sinabi ng malakas. Ito ay isang tacit na pag-unawa, at si Wilfred ay walang masabi tungkol dito. Dahil sinundan nila siya, hindi maiiwasan ang sitwasyong ito. Kaya naman pumayag si Wilfred na pumunta sa kasino para tingnan. Anyway, ang maganda ay sasagutin ni Danica ang lahat ng gastos. Si Wilfred ay isang mahirap na estudyante, at hindi siya binibigyan ni Boss Bale ng maraming baon, kaya masaya siyang makitang gumastos si Danica ng maraming pera. Ang Yumio Casino ay isang medyo malaking kasino sa paligid. Binuksan lang ito nitong nakaraang 10 taon, kaya medyo maluho ang dekorasyon. Sumakay silang 4 sa taxi ng hotel papunta sa Yumio Casino, ngunit ang 4 na bisita ay nakabihis na parang turista, kaya hindi nagtagal ay tinanggap sila ng waiter ng guide. Nandito kayong 4 para magbakasyon. Gusto mo bang magsaya o magsaya? Kung masaya, I suggest you play with the first floor's corner machine or something. Masiglang pagpapakilala ng waiter. And, nandito kami para magbakasyon, pero hindi naman kami nagkukulang sa pera. Palitan mo pa ako ng chips. Sabi ni Danica. Okay, no problem. But please show me your identification, such as your passport or local ID card. I want to register your age. Ayon sa rules, mapaparusahan tayo kapag nakapasok ang isang menor de edad sa kasino. Sabi nung waiter. Nako, napakagulo. Casual na kinuha ni Danica ang kanyang student ID. Buti na lang at laging nasa wallet niya ang student ID niya, at naiwan pa niya ang passport niya sa hotel. Magkaklase tayong 4, kaya isa lang ang mapanood natin, di ba? Ayos lang. Tumango ang waiter. Hanggat ang mga taong ito ay talagang matatanda, walang magiging problema. Kung tutuusin, hindi naman araw-araw may magsusuri. Kaso lang. Tapos palitan natin ng chips. Kinuha ni Danica ang isang credit card at sinabi. Oo, Ginoo. Sabi nung waiter. Kinuha ng 4 ang pinalit nilang chips at pumasok para maglaro. Sa kabilang banda, tiningnan ng isang lalaki sa monitoring room ang nakasynchronize na impormasyon sa pagpaparehistro sa computer. Biglang nagningning ang mga mata niya, tapos dali-dali niyang kinuha ang phone at nagdial ng number. Tifeng, ano ang problema? Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Greetings, Sect Master Kun. Ayon sa utos mo, binabantayan ko ang mga bisita mula sa Eastern CCT. 4 ang bisita ngayon, at ang isa sa kanila ay mula sa Eastern CCT. Si Tifeng ang taong namamahala sa kasino na ito, at ang gulugod din ng tamang sekta ng Mau Miao. Ang Yumio Sect ay isang napakalaking lokal na gang, at ang Yumio Casino ay natural na pag-aari ng Yumio Sect. Ang Sect Master ay tinawag na Kennedy. Sa kanyang mga unang taon, siya ay nasa ilalim ng isang mataas na pari sa rehiyon ng Miaojiang at natutunan ang ilang vudo at masamang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan. Matapos bumagsak sa kapangyarihan ng mataas na pari, tumakas siya sa Timog Silangang Asya at itinatag ang sekta ng Yumiao. Gayunpaman, ang isa sa kanyang mga disipulo, si Hailan, ay pumunta sa lungsod ng Eastern Sea upang magsanay at wala nang balita tungkol sa kanya mula noon. Matapos maghintay ng mahabang panahon at hindi siya makitang bumalik, ang sect master ng Kunkon Sect ay hindi namamalayan na may nangyari. Gayunpaman, ang mataas na pari ay pinatay ng Supernatural na Investigation Bureau noon, at ang Investigation Bureau ay mayroon pa ring warrant of arrest para sa Kennedy. Kaya naman, hindi nang ahas si Kennedy na bumalik sa Eastland ng pribado dahil sa takot na maharap siya ng Supernatural Investigation Bureau. Gayunpaman, walang ganoong bagay bilang isang hindi tinatabla na pader sa mundong ito. At saka, parang walang nakakaalam tungkol sa pagpatay ni Terence kay Pia Wotay kahit may mga tao sa kasino na nakakaalam nito. Sa huli, nakarating pa rin sa tenga ni Kennedy ang balita.
Isa pa, alam na niya na ang taong pumatay kay Hyland ay tinatawag na Terrence, isang estudyante ng East Ocean Industry University. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang mga bisita mula sa East Ocean City, lalo na ang mga estudyante mula sa East Ocean Industry University. Kung nakita nila siya, huhulihin siya kaagad at tatanungin siya tungkol sa sitwasyon. Kung kilala nila si Terrence, maaari nilang maakit siya sa Southeast Asia at patayin siya. Oh, ganun ba? May contact ba sila sa East Ocean Industry University? Tanong agad ng sectmaster ng Kunkonsek. Nagkataon lang, ang Danakagay na iyon ay isang first-year student sa East Ocean Industry University. Baka kilala niya ang lalaking Terrence na iyon. Sabi ni Tifeng. Subukan mo sila. Kung kilala nila si Terrence, dalhin mo agad sila dito. Nagutos ang sectmaster ng Kunkonsek. Oo. Mabilis na sumagot si Tifeng. Pagkatapos ibaba ang telepono, dumiretso si Tifeng sa ibaba. Sa mga oras na ito, nakita siya ng mga waiter na dumating at pumunta sa kanya at binati siya. Ikinaway ni Tifeng ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang lahat ay tumahimik. Sinundan niya ang mga surveillance camera at madaling natagpuan si Danica at ang tatlo pa. Pusta tayo sa 32. Siguradong mananalo itong 32. Sinabi ni Tifeng kay Danica, na kasalukuyang naglalaro ng roulette. Talaga. Nang marinig ni Danica na may nagsasalita sa kanya, saglit siyang natigilan. Siyempre, madalas akong maglaro dito. Taga-Eastland ka rin yata. Tumawa si Tifeng. Ako din, hehe. Ganun ba? Kaya naging ganito. Pagkatapos ay pakikinggan kita minsan. Bagamat 32 ang taya ni Danica, bulag lang siyang naglalaro at hindi alam kung paano magkalkula ng probabilidad o katulad nito. Dahil may nagsabi na, bibigyan na lang niya ito ng mukha, kung hindi ay basta-basta na lang siyang tumaya. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Danica ay ang huling numero na lumabas sa roulette ay talagang 32. Haha, ano sa tingin mo? Tama ba ako? Bahagyang ngumiti si Tifeng. Talagang tumpak. Tuwang-tuwa si Danica, kuya, ikaw ba ang Diyos ng mga gambler? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang dapat kong taya para manalo sa susunod na round? Hayaan mong kalkulahin ko ang round na ito. Nagkunwari si Tifeng na misteryoso at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabing, 27 tapos, 27 ay ayos na. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. 27 na. Si Danica ay tumaya ng 27, ngunit sa pagkakataong ito, tumaya siya ng mas maraming chips. Para kay Tifeng, ang mga bagay na ito ay larong pambata. Sa isang casual na salita mula sa kanya, maaari niyang gawin ang kanyang mga subordinate sa monitoring room na baguhin ang data. So, totoo lahat ng sinabi niya. Ang dahilan kung bakit siya naging matyaga at sinabihan si Danica ng husto ay dahil ayaw niyang sapalaran ang mga tao sa kasino. Mabuti kung nahuli niya ang tamang tao, ngunit kung nahuli niya ang maling tao, makakaapekto ito sa reputasyon ng kasino. Pagkatapos ng lahat, bilang taong namamahala sa kasino, ang unang bagay na dapat niyang isaalang-alang ay ang mga benepisyo sa pagpapatakbo ng kasino. 3,455. 27, 27, 27. Hindi inaasahan ni Danica na magiging 27 ulit ito, ibig sabihin nanalo na naman siya. Nagtataka siyang tumingin kay Tifeng sa tabi niya at sinabing, kuya, ang galing mo talaga. Kung gayon hindi ka ba invincible sa kasino na ito? Shush! Let me tell you a secret. I'm actually the casino's consultant. Ako rin ang senior dealer na tinatawag niyo sa akin. Hindi ako marunong magsugal. Nakita kong magkalahi kayo, kaya nagsalita pa ako ng ilang salita. Tumawa ng mahina si Tifeng. I see. Hindi ka ba napakagaling, kuya? Kadalasan ng mga konsultant ang pinakamagaling sa kasino. Nanood si Danica ng ilang pelikula tungkol sa mga kasino, kaya natural na alam niya kung ano ang ginawa ng isang konsultant. It's all right. Alright, where are you from? Tanong ni Tifeng, na parang walang nangyari. Kasalukuyan akong nag-aaral sa lungsod ng Stonegate.
Narinig mo na ba ang lungsod ng Stonegate, kuya? Ito ay isang kabisera ng probinsya sa north. Sabi ni Danica. Siyempre narinig ko na. May kaibigan ako doon. Sabi ni Tifeng. Friend. Ganun ba? Nagkataon lang. Kuya, anong pangalan ng kaibigan mo? Baka kilala ko pa siya. Sinisikap ni Danica na makalapit kay Tifeng. Ang kanyang layunin ay upang bigyan siya ni Feng ng ilang mga payo. Sa ganitong paraan, masisiyahan din niya ang kanyang pagkagumon bilang Diyos ng pagsusugal. His name is Terence. He's a very powerful martial artist. I wonder kung narinig mo na siya. Sabi ni Tifeng na parang walang nangyari. Ano? Terence. Agad na nanlaki ang mga mata ni Danica. Gayunpaman, naisip niya na maaaring ito ang parehong pangalan, kaya nagtanong siya, ano ang ginagawa nitong Terence? Kilala ko siya, pero hindi ko alam kung pareho sila. Ang Terence na kilala ko ay isang first-year student sa East Ocean Industry University. By the way kuya, saang school ka pumapasok? Tanong ni Tifeng. Narinig mo na ba ito? East Ocean Industry University. Isang first-year student. Si Danica ay ganap na ngayong kumbinsido na ito ang Terence na kilala niya. Bro, dito ako sa school. Alam kong si Terence na sinasabi mo kaklase ko siya, at medyo close tayo. Nakikita mo ba ang taong iyon doon? Wilfred, siya ay tagasunod ni Terence, mula sa parehong dormitoryo. Oh! Isang pahiwatig ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Tifeng. Talagang nakuha niya ito ng walang anumang pagsisikap. Nag-aalala siya na hindi mapipilitang sumama si Terence kung isa lang itong normal na estudyante na kinidnap. Ngunit ngayon, ito ang tagasunod sa dorm ni Terence, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumama. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Tifeng, talagang tadhana iyon. Paano ba naman ito, pumunta kayong lahat sa opisina ko at maupo? Kailangan kong i-entertain ang kaibigan ng kaibigan ko kahit anong mangyari. Ililibre ko kayong lahat ng makakain, at pagkatapos ay ipapakita ko sa inyo ang paligid. Siguradong madidilat ang mga mata ng VIP casino sa itaas. That's great. I'll have to trouble you then, kuya. I'll go get them. Tuwang-tuwa si Danica, ito ay isang libreng tanghalian. Kinamumuhian niya si Terence noong una, ngunit ngayong magagamit na niya ang pangalan ni Terence para kumain at uminom ng libre at makakuha ng VIP treatment, mas masaya siyang ilihim ito. Sige, hihintayin kita dito. Tumango si Tifeng. Kaya naman, mabilis na naglakad si Danica patungo kay Wilfred. Si Wilfred ay hindi isang sugarol. Dumating lang siya para tingnan. Kung talagang gusto niyang sumugal, gusto lang niyang subukan. Hindi talaga siya masyadong naglaro. May natitira pang malaking tumpok ng chips sa kanyang mga kamay, at nang makita niya si Danica na naglalakad, tumango siya, paano na? Nanalo ka ba ng pera? Haha, nanalo ako ng maliit na halaga, pero nakilala ko ang isang dakilang Diyos. Siya ang konsultant ng kasino na ito, ang pinakamataas na dealer. Guess what? Galing din siya sa amin, at matalik siyang kaibigan ni Terence. We got to know each other after a chat, and he's inviting you to his office for a meal, then we'll see the VIP room upstairs. Ah! May magandang bagay ba? Hindi namamalaya ni Wilfred na sila ay mga scammer. Hindi kaya naglagay sila ng bitag para mawalan sila ng pera. Ay huwag kang maghinala. Siya ang nagtanong kung saan ako galing, at ang sabi ko sa kanya nag-aaral ako sa Stonegate. Tinanong niya ako kung kilala ko si Terence, hindi ko sinabi sa kanya. Nakita ni Danica ang pag-aalinlangan ni Wilfred at ikinaway ang kanyang kamay. Sa tingin mo ba siya ay isang dalubhasa sa panghuhula? Huwag kang mag-alala, walang magiging problema. Ganito. Matapos marinig ang paliwanag ni Danica, gumaan ang loob ni Wilfred. Hindi ito isang bitag, at talagang kilala nila ang isa't isa. Mabuti iyon. Alam ni Wilfred na maraming koneksyon si Terence, kaya hindi nakakagulat na kilala niya ang mga tao dito. Kaya, napalingon siya kay Joanne. Kung gayon ay pumunta tayo at tingnan. Nang marinig ang balita ni Terence, gumalaw ang puso ni Joanne at tumango siya bilang pagsang-ayon.
Dahil pumayag siya, si Wilfred ay walang dahilan para tumanggi. Sinundan niya si Danica at naglakad patungo sa kasino. Sa oras na ito, natapos na ni Tefeng ang kanyang pag-aayos. Sinimulan na rin siyang batiin ng waiter sa tabi niya. Advisor Tefeng, I'll take my leave muna. Nagpaalam ang isang lalaki na nakauniporme ng dealer at umalis pagkatapos maglakad si Danica at ang iba pa. Mauna ka na. Hindi mahalaga kung nanalo ka ng pera. Ang aming kasino ay bukas para sa negosyo, at binibigyang diin namin ang integridad. Hindi ako maaaring lumabas para maghanap ng gulo dahil lang sa may kumikita. Hindi ito naaayon sa mga patakaran. Sabi ni Tefeng habang winuwagayway ang kanyang kamay. Kuya, busy ka ba? Lumapit si Danica at nagtanong. Nang makita niya si Danica na paparating kasama si Wilfred, ngumiti si Tefeng at nagpaliwanag, wala lang. Nakita ng isang bagong dealer ang isang customer na nanalo ng $1,000,000, kaya lumapit siya sa akin. Hindi naman big deal. Terena, ihahatid na kita sa taas. Sa pag-uusap ng nakaraang dealer, hindi na ito pinagdudahan ni Wilfred. Sa katunayan, si Tefeng ay talagang miyembro ng kasino na ito, ngunit hindi siya isang mataas na antas na konsultant, siya lamang ang taong namamahala. Gayunpaman, imposible para sa taong namamahala sa kasino na pumunta sa unang palapag para sa isang personal na inspection. Ito ay hindi makatotohanan, kaya inilagay niya ang pamagat ng konsultant. Si Gary, na nasa malapit, ay nahuli ni Danica. Pagkatapos magpakilala, sinundan nila si Tefeng sa itaas. Sa daan, maraming tao ang tumawag kay Tefeng bilang Mr. 2 nang may paggalang. Sumunod silang apat kay Tefeng sa isang mataas na klase at marangyang opisina. Wala nang pagdududa ang apat. Gayunpaman, nang pumasok sila sa opisina at isinara ni Tefeng ang pinto, bigla siyang pinigilan ng apat na matipunong men in black. Itinali nila ang kanyang mga kamay at paa at inihagi sa sofa. Ano? Anong ginagawa mo? Si Danica ay namutla sa takot. Hindi niya inaasahan na makokontrol siya sa sandaling pumasok siya. 3,456. Huminga siya ng malalim na ramdaman niyang may nangyari kanina, ngunit sinabi ni Danica na si Tefeng ang unang nagpabangon kay Terence, at sa kalaunan ay napatunayan na itong si Tefeng ay talagang isang mataas na ranggo na konsultant ng kasino. Pero ngayon, parang nagkamali siya. O sa halip, ang taong ito ay mula sa kasino, ngunit ang kanyang layunin ay hindi dalisay. I'm just a few poor students. Wala akong masyadong pera. Kahit agawin mo kami, walang kwenta. Sigaw ni Gary, ang daming big boss at mayayaman. Bakit hindi mo sila kinidnap? Bakit mo kami kinidnap? Tumahimik ka. Malamig na pinandilatan ni Tefeng ang Gary at sinabing, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagkilala kay Terence. Kami ni Terence ay may sama ng loob sa isa't isa, at para maakit siya rito, kailangan ko kayong gamitin bilang pain. Hindi na kailangang itago ito ni Tefeng. Dahil nahuli na niya ang lalaki, ano ang silbi ng pagtatago nito? Napatulala si Danica. Hindi niya akalain na ito ang dahilan. Kaya itong si Tefeng at Terence ay hindi magkaibigan, ngunit magkaaway. Kung alam niya lang sana ng mas maaga, hindi siya magiging tanga para lumapit sa kanya at gumuhit ng linya. Ito ay paghihiganti. Kuya, nagsisinungaling lang ako sayo. Magkaaway kami ni Terence. Kung nahuli mo ako, mas matutuwa siya. Hindi man lang siya darating. Nagmamadaling sabi ni Danica. Di ba sabi mo follower siya ni Terence, at nasa kwarto siya ni Terence? Bakit, naging magkaaway ba sila ngayon? Sabi ni Tefeng na may malamig na ngiti. Tama siya, tagasunod siya ni Terence, at nasa iisang dormitoryo kami, pero hindi. Masama ang pakikitungo ko kay Terence, I hate him to death. Sabi ni Danica. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Magkaaway kayo ni Terence, at siya ang tagasunod ni Terence, at lumabas kayo para makipaglaro. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Tumingin si Tefeng kay Danica ng sarkastiko. Ito. I'll be honest with you, kami ni Wilfred,
ang nakababatang kapatid ni Terence, ay hinahabol ang iisang babae, kaya sabay kaming lumabas. Wala nang iba sa amin, talagang magkaribal kami sa pag-ibig. Sabi ni Danica. Oh, so ano? Tanong ni Tifeng. Kung ganoon ay pwede mo na akong bitawan, kuya. Panghawakan mo lang yan, Wilfred, siya ang pinakamahalagang tao dito. Siguradong darating si Terence kung hahawakan mo siya, hindi ako nagsisinungaling. Nagmamadaling sabi ni Danica. At pagkatapos ay palayain ka. Tanong ni Tifeng. Oo. Tumango si Danica. Then you'll call the police, and we'll all be dead, right? Walang pakialam na sabi ni Tifeng. Paano iyon? Paano ako tatawag ng pulis? Hindi na ako makapaghintay na mamatay si Wilfred. Sabi ni Danica. Ayaw mo ba sa babaeng ito? Nakakulong din siya, pwede bang huwag kang tumawag ng pulis para iligtas siya? Hindi ka ba marunong maging bayani at magligtas ng kagandahan? Tanong ni Tifeng. Ito. Bakit hindi mo rin siya pakawalan? Hawakan mo na lang si Wilfred. Sabi ni Danica. Sa tingin ko mas maganda ang pakikitungo niya kay Wilfred kaysa sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, kinumpirma na nila ni Wilfred ang kanilang relasyon, tama ba? Kung pakakawalan ko siya, hindi ba niya ililigtas si Wilfred? Tumawa si Tifeng ng panunuya, sige, stop wasting your time. Just stay here. Wala akong gagawin sa'yo. Ang target ng boss ko ay si Terence. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Tifeng sa apat na malalaking lalaki, ikulong sila sa silid at bigyan sila ng pagkain sa oras. Huwag mag-alala tungkol sa kanila sa ibang pagkakataon. Oo, Mr. 2. Mabilis na tumugon ang apat na malalaking lalaki, at pagkatapos ay kinuha ng bawat isa ang isa, itinapon si Wilfred at ang tatlo pa sa likurang silid ng opisina, at nilock ang pinto ng putok. F***6, Wilfred, lahat ng ito ay dahil sa iyong amo. Kung hindi, paano tayo nahuli? Malungkot na bumulong si Danica. Naglakas loob ka pa ring sumbatan. Hindi ka magiging ganito kung hindi mo sinubukang lumapit kay Boss Terence at sasabihin mong kaibigan mo siya. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging tanga mo. Huwag kang magsalita ng iba. Galit na sabi ni Wilfred. Sige, tigilan mo na ang pag-aaway. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang awayan kundi ang dapat nating gawin. Kinunot niya ang kanyang kilay at sinabing, siguro kung may iligtas tayo ni Terence. Dapat makapunta si Boss Terence, ngunit ang mga taong ito ay malinaw na nakahanda, hindi ko alam kung ito ay magiging mapanganib. Mapait na ngumiti si Wilfred, talagang alam namin kung paano magdulot ng gulo. Kalalabas lang namin para maglaro at nagdulot kami ng malaking gulo. Walang ibang paraan. Maghintay lang tayo. Pero malakas si Terence, hindi dapat problema. Joanne tried to persuade her. Sana nga. Napabuntong hininga si Wilfred. Nang marinig ang usapan, nakahinga ng maluwag si Danica at Gary. Sa kabutihang palad, narito si Wilfred. Siguradong darating si Terence, at kapag dumating siya, wala silang silbi. Tiyak na pakakawalan niya ang mga ito, ngunit makukulong pa rin sila saglit. Pagkaalis ni Tifeng, pumunta siya para mag-ulat sa Sectmaster. Sinabi niya sa Sectmaster na ang mga taong ito ay si Terence, at ang Sectmaster ay labis na nasasabik. Agad niyang tinawagan si Terence. Hindi lihim ang numero ni Terence, matagal na niyang nalaman ang tungkol dito, ngunit hindi pa siya nakatawag, at walang dahilan para doon. Kung sinabi niyang gusto niyang iparating si Terence sa Southeast Asia, hindi makakapunta si Terence. Hindi nagkamali si Terence kung gusto mo siyang balikan, puntahan mo siya mismo, bakit pupunta ka sa pintuan niya? Napakasakit nito. Si Terence ba? Sabi ni Kennedy pagkaraan ng tawag. Oo, ako ito. At ikaw. Hindi alam ni Terence kung sino ito mula sa hindi pamilyar na numero at boses. Hehe, let me introduce myself. I'm the sect leader of the Yumio sect in Southeast Asia. My name is Kennedy. Kilala mo ba si Highland Payton? Natatawang sabi ni Kennedy. I wonder kung naaalala mo pa ba. Titanium Park.
Kumunat ang noo ni Terence habang bumibilis ang tibok ng puso niya. May impresyon si Terence sa lalaking ito, syempre. Siya ang nakipagsabuatan sa Hidden House Hale at niloko si Lorilyn. Gusto niyang saktan si Lorilyn, at pinatay siya ni Terence. At ano ang gagawin ng may-ari ng teleponong ito? Paano kung gagawin ko, at paano kung hindi? Sinabi ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Si Pia Wotay ay isang disipulo ng aking kanang sekta ng Mau Miao. Pinatay mo siya, kaya hindi mo ba naisip na ako, bilang guro ng sekta, ay dapat na bumawi sa kanya? Come to Southeast Asia now, walang pakialam na sabi ni Kennedy. Hihintayin kita dito. You want me to go? I don't have time. Terence thought that there was something wrong with this guy. I still have things to do. Kung gusto mong bumawi sa akin, gawin mo na lang. Kung wala ako sa bahay, pwede kang maghintay sa pintuan ko. Sige, hindi kita pipilitin, gayunpaman, ang iyong 4 na kaklase ay kailangang manatili dito ng mahabang panahon. 3,457. Natatakot ako na hindi sila makakabalik sandali. Halika at sunduin mo sila kapag may oras ka. Ibababa na sana ni Kennedy ang telepono. Sige, hindi na kita iistorbahin. Mr. Terence. Teka. Anong classmate? Naisip agad ni Terence si Wilfred at ang iba pa, magsalita ng malinaw. Hindi ba nagbakasyon ang mga kaklase mo? Tingin ko sila ay tinatawag na Danica at Wilfred, kung hindi ka pupunta para sunduin sila, hayaan mo muna silang maglaro dito, hindi naman sila mamatay sa gutom. Sabi ni Kennedy. Sabihin mo sa akin ang address, hahanapin kita. Pero, kailangan mong siguraduhing ligtas sila bago ako makarating doon. Huminga ng malalim si Terence. Walang problema. May kanya-kanyang rules ang sekta namin. Hindi namin sasali ang mga ordinaryong tao. Isa kang cultivator. Hinahanap ka namin. I'll send you my address in a bit, walang pakialam na sabi ni Kennedy. Halika rito sa lalong madaling panahon. Sige. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Kung gayon hihintayin ko ang pagdating mo, Mr. Linford. Dahil nandito ka, huwag ka nang bumalik, ha 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 ha. Tumawa si Kennedy at ibinaba ang telepono. Nakasimangot si Terence habang nakatingin sa kanyang telepono. Binalak niyang pumunta sa Island X kung saan siya nagsasanay noong bata pa siya at dalhin ang siyam sa Yellow Earth sect, ngunit tila mas mabilis ang pagbabago kaysa sa plano niya. Kailangan muna niyang pumunta sa Southeast Asia. Kinailangang ipaalam ni Terence kay Boss Bale ang nangyari kay Wilfred, kaya nagpasya siyang bumalik muna sa lungsod ng Stonegate bago gumawa ng desisyon. Gusto ng Kennedy sect na gamitin si Wilfred para akitin siya sa Yumiao sect sa Southeast Asia, dapat ay maayos na sila bago siya pumunta, at hindi na kailangang mag-alala si Terence. Humandar ang sasakyan at tuluyang huminto sa harap ng kanyang bilya sa Stonegate City. Gabi na ngayon, at dapat nasa bahay na si Melissa, base sa mga ilaw sa sala. Binuksan ni Terence ang pinto at pumasok. Nasa bahay nga si Melissa, ngunit may 2 tao sa sala na ikinagulat ni Terence. Boss, bumalik ka na. Masayang tumayo si Galton mula sa sofa at niyakap si Terence. Si Claire, na nasa tabi niya, ay tumayo din at nahihiyang binati si Terence. Galton, anong ginagawa niyong dalawa dito? Nagulat si Terence kay Galton, hindi niya akalain na mahahanap niya ang bilya sa lungsod ng Stonegate, ngunit malamang na sinabi sa kanya ng matandang Linford. Autumn harvest na, kaya pinatuyo ko sa araw ang ilang karne. Gusto ni Claire na bumalik para mamasyal, kaya pumunta kami dito para dalhin ang karne kay boss. Hindi mo ba nagustuhan ang bacon ko? Sabi ni Galton. Galton, napakabait mo. Hindi akalain ni Terence na maaalala pa ito ni Galton na antig siya. Maaaring ito ay isang maliit na bagay lamang sa kanyang buhay, ngunit ipinakita nito na talagang nagmamalasakit si Galton sa kanya, ginawa pa niya ang cured meat at ipinadala ito ng personal. Wala lang, gusto rin ni Claire na mamasyal. Masyadong maliit ang West Star Mountain, city girl siya, paano siya magstay doon buong araw? Ngumiti si Galton.
But speaking of which, ang paraan mo ng pagsasalita ay mas standard na ngayon. Ang sabi mo dati ay, ako, o kung ano-ano sa tuwing boboka mo ang iyong bibig, na itama ka ni Claire, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. Oo, tinuruan niya akong magsalita ng Mandarin. Napakamot ng ulo si Galton, ngunit ipinakita rin nito kung gaano niya kamahal si Claire. Anong plano mo? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence sa naisip. Balak niyang pumunta sa Southeast Asia pagkabalik niya, pero parang kailangan niyang i-entertain si Galton ngayong nandito na siya. Hindi niya kayang iwan si Wilfred doon at hindi rin siya tulungan. Wala lang, gusto lang ni Claire na maglakad-lakad. I promised her that I'd take her on a honeymoon after we get married, but I've been busy and no time. Now that I finally have some time, I want to see where we can go. Sabi ni Galton. Bakit hindi kayong dalawa ang sumama sa akin sa Southeast Asia? Biglang nagkaroon ng ideya si Terence. Ang Timog Silangang Asya ay isang magandang lugar para sa mga turista, at walang patutunguhan pa rin si Galton. Hindi mahalaga kung saan siya pumunta, at may iligtas ni Terence si Wilfred at maaliw siya ng sabay 2 ibon sa isang bato. Pero ako. Medyo napahiya si Galton. Naghahanap siya ng ikabubuhay, at karamihan sa kanyang pera ay ginamit para pandagdag sa kanyang pamilya, kaya limitado ang kanyang ipon. Sina Terence at Galton ay magkakilala sa loob ng maraming taon, paanong hindi niya malalaman ang kanyang iniisip? Pumunta ka sa aking lugar bilang isang bisita, kaya paano kita papayagan na gumastos ng pera? Babayaran ko lahat ng gastos. Kung ayaw mo, umalis ka kaagad. Kunin ang iyong pinagaling na karne at umalis. Ayoko na. Ito. Hehe, sige. Hindi nag-abala si Galton sa pagiging magalang. Malamang niya mula sa mga salita ni Terence na talagang wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Kung hindi niya tinanggap ang kabaitan ni Terence, magagalit talaga si Terence. Boss, pasensya na talaga kung masyado kitang ginastos. Sinundan ni Claire si Galton at tinawag din si Terence. Sa katunayan, sa kanayunan, ang panganay na anak sa bahay ng butler ay tinatawag ding boss, na ang ibig sabihin ay kuya. Melissa, ayusin mo muna ang tirahan nila. Pupunta ako sa lugar ni Mr. Bale, may pag-uusapan ako sa kanya. Sabi ni Terence kay Melissa. Sige. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Umiling si Melissa. Hindi na nagsalita pa si Terence at dumiretso sa pwesto ni Boss Bale. Medyo nagulat si Boss Bale sa late visit ni Terence. Terence, you're back. Katatapos ko lang sa business ko doon, kaya bumalik ako para tingnan. Master, may kailangan akong sabihin sa iyo pagkatapos pag-isipan ito. Sabi ni Terence. Oh, ano yun? Pumasok ka at mag-usap. Kinawian ni Boss Bale ang kanyang kamay, senyales na pumasok si Terence. Francine, tingnan mo kung sino ang nandito. Lumabas si Francine sa kanyang silid, nagulat at natutuwang makita si Terence. Terence, nandito ka na pala. Magluluto ako. Haha, no need. It's too late. There's no need to cook. I came here because I have something to discuss with Master. Sige, gawin mo ang iyong trabaho. Sabi ni Terence. I see. Medyo nadismaya si Francine. Pagkatapos ng lahat, wala si Terence para sa kanya. Napayuko siya at naghanda para bumalik sa kanyang trabaho. Nakakakuha siya ng ilang inspirasyon mula sa mga halamang gamot sa mga araw na ito, at naniniwala siya na malapit nang makumplito ang mana. Terence, dudurugin mo ang puso ng iyong nakababatang kapatid na babae. Sa mga araw na ito, maliban sa pag-unawa sa mga halamang gamot at pag-aaral ng alchemy, ikaw ang pinakakinakausap niya. Nakangiting sabi ni Boss Bale. 3,458. Master. Ako. Hindi ako. Namula si Francine. Damn, Master, this isn't the time to joke. May gagawin talaga ako. Huwag mong masyadong isipin, Francine, mapait na ngumiti si Terence, si Wilfred ito. Hindi ba siya nagpunta sa Southeast Asia? Sa huli, siya ay pinigil ng isang tao. Nagulat si Francine.
Kaya hindi dahil walang pakialam si Terence sa kanya may mas importante pa siyang gagawin. Sa sandaling iyon, napataas ang mood ni Francine. She wasn't as depressed as before. What happened? How could he detained? Si Boss Bale ay hindi kasing gulat ni Francine, ngunit nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Terence. Bakit? Anong ginawa niya? Ang kabilang partido ay mula sa tamang sekta ng Mau Miao. Noon, sinaktan ng isa sa kanilang mga alagad ang mga tao sa kasino dito, at pinatay ko siya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero malamang nalaman nila na kaibigan ko sila, at malamang sobrang close sila, kaya kinulong nila ako at pinapunta ako. Sabi ni Terence. Pero sa tingin ko, ako ang pinupuntirya nila, kaya wala silang gagawin kay Wilfred. This little rascal, what is he talking about? Hindi mo ba alam na sa bibig ng gagaling ang gulo? Kung wala siyang sasabihin, sinong makakaalam na magkarelasyon kayong dalawa? Hindi napigilan ni Boss Bale na magalit, kapag bumalik ang batang ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Siya ang nagdudulot ng gulo sa kritikal na sandali. Og! Hindi inaasahan ni Terence na magagalit si Boss Bale sa halip na mag-alala. Ngumiti siya ng mapait, hindi ito masisisi sa kanya. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ako sa pagkakasala sa tamang sekta ng Mau Miao. You can't blame anyone for this. I have an impression of the Yumiao faction disciple na binanggit mo. Nabanggit mo na sa akin dati di ba? Anong tawag doon? Kinawian ni Boss Bale ang kanyang kamay at sinabing, kahit na ako iyon, papatayin ko sana siya kung may kakayahan akong malaman kung paano sinasaktan ng taong ito ang mga babae. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Galit lang ako sa batang ito, Wilfred, hindi niya ako matutulungan, ang alam niya lang ay lumabas at manggulo buong araw. Master, huwag mo nang pag-usapan si Wilfred. May girlfriend siya, kaya imposibleng hindi siya lumabas at maglaro. Binata na siya. Mabilis na nagpaliwanag si Terence. Hindi ba binata ka rin? Bakit hindi ka pumunta at maglaro? Ngumuso si Boss Bale. Hindi ko rin akalain na magaling din si Joanne. Masyado siyang makitid. Simple at tapat si Wilfred. Natatakot ako na dehado siya sa hinaharap. Hindi akalain ni Terence na mapapansin ni Boss Bale ang palihim na bahagi ni Joanne, ngunit hindi niya ito dapat sabihin, kalimutan mo na ito. Hindi na bata si Wilfred. May sarili siyang mga pagpipilian at alam ang tama at mali. Kaya nga hindi ako nakialam eh. Sana gamitin ng babae ang isip niya sa tamang lugar. Ikinaway ni Boss Bale ang kanyang kamay, tama, alam mo naman ang tungkol sa pagsubok sa Sky Class, di ba? Tumawag si Patriarch Charlie kanina para pag-usapan ito. Gusto kong dumalo ka, ngunit partikular niyang binanggit na ang tagapagmana, si Francine, ay dapat na lumahok. At isa pa, ang bawat sekta ay mayroon lamang isang pwesto, at hindi kami kahit isang sekta. Ang pagpapalam kay Francine ay dahil siya ay tagapagmana. Kaya, medyo mahirap para sa iyo. Isla ng klase. Tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, Master, kahit na wala tayong lugar, mayroon pa ring ibang paraan. Mayroon akong ang fragment ng Sky Class Island map. Mabilis na sabi ni Terence. Oh, so you have that thing. Nakahinga naman ng maluwag si Boss Bale sa narinig. Kung si Terence ang may Sky Class na mapa, kung gayon sa teorya, maaari siyang sumali sa pagsusulit sa Sky Class. Ayon sa kasunduan, kung nakuha ng isang practitioner ang kanilang mga kamay sa fragment ng mapa, maaari silang lumahok sa pagsusulit ng walang anumang kondisyon. Kung ito ay isang disipulo mula sa isang sekta o pamilya, hanggat ang pamilya ay hindi tumutol o nagpadala ng isa pang disipulo upang palitan ang disipulo, kung gayon ang taong iyon ay maaari ding sumali sa pagsubok. Ngayon, kahit na si Terence ay hindi isang practitioner, siya ay alagad pa rin ni Boss Bale hanggat si Boss Bale ay hindi tumututol, si Terence ay maaari pa ring sumali sa pagsusulit. Matagal ko nang nakuha ito, ngunit hindi ko alam kung para saan ito ginamit. Hindi ko inaasahan na ito ay magiging kapaki-pakinabang ngayon. Tumango si Terence, that'll be all for now. Gabi na. Uuwi muna ako bukas ng umaga. Pupunta ako sa Southeast Asia para iligtas si Wilfred. Mag-iingat ka.
Narinig ko na ang tamang sekta ng Maomyaw. Tila isang labi na tumakbo sa lugar ng Miaojiang noong nakaraan. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas ngayon, ngunit hindi siya dapat maliitin. Gawin mo ang iyong makakaya, paalala sa kanya ni Boss Bale, maaaring apo ko si Wilfred, ngunit disipulo ko rin kayo. Sa aking puso, ang mga disipulo at mga bata ay pareho. Ayokong may masaktan o mamatay dahil sa isa. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Isa itong sakuna na idinulot niya sa kanyang sarili, kaya dapat niyang tiisin ito sa kanyang sarili. Sino ang nagsabi sa kanya na lumabas at makipag-usap? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam sa isang tamang sekta ng Maomyaw. Casual na sinabi ito ni Terence, ngunit tumitibok pa rin ang kanyang puso. Dahil ang sektang Yumiyaw na ito ay halatang iba sa isang normal na sekta. Ito ay isang sekta na nagsimula sa masasamang sining, at nagdadalubhasa sila sa iba't ibang bagay mula sa normal na paglilinang. Hindi alam ni Terence kung may kalamangan siyang manalo. Terence. Natarante si Francine nang makita niyang umalis si Terence. She stomped her feet and turned to Terence. Pwede ka bang lumapit saglit? May sasabihin ako sa'yo. Oh. Kumurap si Terence at tumango. Siyempre, walang problema. Nagtataka si Boss Bale kung ano ang gustong kausapin ni Francine kay Terence, ngunit hindi siya ganoon ka-interesado sa mga ganoong bagay. Tumayo siya at sinabing, mauna na kayo, maghuhugas na rin ako at magpapahinga. With that, umalis si Boss Bale sa sala at pumunta sa banyo. Terence. Do you? Gusto mo ba ako? Biglang tanong ni Francine, ang mga mata niya kay Terence. Hindi na siya mahiyain gaya ng dati, pero mas matapang siya sa iba. Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin sa biglaang tanong. Bakit kaya biglang magsabi ng ganyan ang kadalasang nakalaan na si Francine? Medyo nahirapan si Terence, pero tumango pa rin siya. Ako. Ganito. Tuwang-tuwa si Francine sa kumpirmasyon ni Terence. I like you too. Alam mo ba? Mula nang kunin mo ang bala para sa akin sa bangko, nahulog na ako sa iyo. After that, I was really happy to see you again in the hospital. Pagkatapos nito, dumating ka sa aking bahay at naging mabuting kaibigan kay Lolo. Pagkatapos nito, iligtas mo ulit ako upang magtrabaho. 3,459. Tila kinakausap ni Francine ang sarili habang inaalala ang nakaraan nila ni Terence. Mayroong ilang mga detalye na nakalimutan niya, ngunit naalala pa rin ni Francine ang mga ito. Kung hindi ito sinabi ni Francine ng malakas ngayon, hindi malalaman ni Terence na magiging mahalaga siya sa puso niya. Nakaramdam ng emosyonal si Terence habang pinakikinggan niya itong ibuhos ang kanyang nararamdaman. Gusto niya nga si Francine, ngunit isa lang itong normal na uri ng kagustuhan, hindi ito sa puntong mamamatay siya para sa kanya. Ang biglaang pag-amin ni Francine, sa kabilang banda, ay naging mahirap para kay Terence na tanggapin. Dapat ba siyang pumayag o hindi? Ngunit ngayon tila imposibleng hindi sumang-ayon. Palagi siyang naging passive sa mga relasyon, at palagi siyang naniniwala na natural itong darating sa mga babaeng ito. Hindi naman sa ayaw niya kay Francine, pero wala pa siya sa tamang stage para maging boyfriend niya. Sinabi sa akin ni Master na magiging wood-type inheritor ako, tatanggapin ng mana, at buksan ang langit-class island. Napakadelikado nitong misyon, at natatakot ako. Na hindi makikitang muli, kaya kailangan kong sabihin ito sa iyo ngayon. Nakahinga ng maluwag si Francine. Si Francine ay isang wood-type inheritor. Narinig na ni Terence si Boss Bale na may binanggit tungkol dito noon, ngunit hindi niya ito sinabi ng sigurado. Ngayon, pareho silang nagsabi nito para sigurado, kaya dapat ito ay totoo. Hindi niya inaasahan na si Francine ang tagapagmana ng elementong kahoy. Ibig sabihin ba nito na maliban kay Elder Tang mula sa Snow Valley, ang lahat ng iba pang mga tagapagmana ay kamag-anak ko? Nagdulot ito ng sakit ng ulo kay Terence. Nagkataon ba ito? O ito ba ay kalooban ng langit? O marahil ay nakaset up na siya mula noong dumating siya sa Starfield? Hindi sigurado si Terence kung may alam ang matandang Linford tungkol sa buong misyon na garantisadong buhay na nagdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon.
Hindi alam ni Terence, at walang nagsabi sa kanya. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang magpatuloy. Bitag man ito o hindi, hindi niya mapigil ang sumulong. The Sky Class Island Plan. Francine, dapat mong malaman na ang mga taong nakapaligid sa akin Cheryl, Yasi, Trixie, at Carla at Sham na hindi mo alam ay lahat ay tagapagmana, kaya kailangan kong sundin ang plano sa buong panahon. Kung hindi, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari, at nag-aalala ako. Dahil magkasama kayo. Nakangiti si Terence habang umaaliw. Itong mga tagapagmana. Kilala mo silang lahat. Nagbago ang mukha ni Francine, nakakailang. Alam niya na si Trixie ay isang tagapagmana, at alam din niya na si Josephine ay isang tagapagmana, ngunit hindi niya alam na sina Cheryl at Yasi ay mga tagapagmana rin. Isa pa, na si Carla at ang maliit na Sham na si Terence ay magkakilala, ano ang kanilang relasyon. Dapat close na close sila diba? Ngayong pareho na silang tagapagmana, nakahinga ng maluwag si Francine. Hindi siya mag-iisa at mahina dahil lang sa exception siya. Ngunit malamang na hindi pa alam ni Terence ang tungkol kay Josephine. Kung gagawin niya, mas magugulat siya. Masyadong nagkataon na lahat ng mga tagapagmana ay kamag-anak niya. Oo, maliban sa tagapagmana ng Snow Valley. Siyempre, hindi kami ganoon ka-close. Ang iba pang mga tagapagmana. More or less. Alam mo, medyo napahiya si Terence. Snow Valley, hindi ba iyon si Josephine? Hindi napigilan ni Francine na matawa. Siya ang una mong kasintahan. Isang kasintahan sa totoong kahulugan. Tapos gamaan ang loob ko. Tumango si Francine. May isa pang bagay na ayaw kong sabihin, pero binigyan mo ako ng pag-asa para sa Sky Class Island Plan. Marahil ay talagang makakabalik akong buhay, kaya kailangan kong sabihin ito. Ano ito? Kumurap-kurap si Terence, hindi maintindihan kung ano ang labis na ikinababahala ni Francine. Isang bagay na tila walang kinalaman sa pagsasanay o pagiging tagapagmana. Ganito kasi. Ang tatay ko ang nag-arrange ng kasal para sa akin noong bata pa ako, at wala masyadong balita tungkol dito, pero bigla niyang sinabi sa akin na may balita at hiniling sa akin na maghanda para makipagkita sa nobyo na iyon. Sabi ni Francine, nababagabag. Hindi ko pa siya nakita dati, at hindi ko siya gusto. Mabuti na hindi kita kilala, ngunit ngayon na ang taong gusto ko ay ikaw, at nais ni tatay na makilala kita, ano ang dapat kong gawin? *6. Hindi inakala ni Terence na ang ama ni Francine, si Alexander, ay magiging seryoso sa kasal. Naisip niya na ito ay isang bagay na hindi makumpirma, ngunit ito ay negosyo ng kanilang pamilya, at ang bahay na si Larkins ay walang anumang pagnanasa. Hindi nila ipaglalaban ang ranking at status ng ilang noble house o hidden house. Hindi nila hahayaang magkasama sina Francine at Terence para lang sa mga benepisyo. Ibang-iba ito sa Hidden House York. Kung ang bahay ni Larkins ay kapareho ng bahay ni York, kung gayon si Terence ay magkakaroon ng lubos na kumpiyansa sa pag-aalaga dito, ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang layunin ni Alexander Larkins ay iba sa Hidden House Yorks, at sa kanyang relasyon kay Martin, hindi mapipilit ni Terence si Alexander. Ito ay medyo masakit sa ulo, ngunit sinabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip, nga pala, hindi ba ikaw ang pinakamagaling sa pagpapasarap ng pagkain at tinatakot ang iyong magiging blind date? Maaari ko itong subukan sa pagkakataong ito. Ilang beses na itong napagdaanan ni Terence, at naisip niya ang planong ito. Napag-isipan ko na, pero sabi ng tatay ko magkikita daw kami sa isang restaurant. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na ipakita ang galing ko sa pagluluto. Walang magawang bamaantong hininga si Francine. Malamang natakot ang tatay ko na gawin ko rin iyon, kaya sinadya niyang itakda ang tagpuan sa isang hotel. Pinag-isipan ito ni Terence at napagtanto na ito ay totoo. Napakaraming beses niyang ginamit ang trick na ito, at natural na mapapansin ito ni Alexander. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang gamitin ito sa isang tunay na pagpupulong, ngunit kinailangan ni Terence na magdusa sa kanyang sarili. Parang ako ang malas. Sino sila? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip.
Siya raw ang kapalit ng lalaking tumulong sa tatay ko noon. Hindi ko alam, ni hindi ko pa siya nakita. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Kung alam ko ang mga hilig at libangan niya, I'd create some uncertainties, at baka hindi na niya ako magustuhan. Pero hindi ko alam kung ano siya, kaya hindi ko talaga magawa ang tama. Sabi ni Francine. Why don't you prepare according to common sense? For example, anong klaseng babae ang ayaw ng boys? You can dress in that direction. Naisip ito ni Terence at nagmungkahi, halimbawa, maaari kang magbihis ng napakalandi at magsabi ng one night stand, date o buntis ka. Buntis. Natigilan si Francine. 3,460 na po. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang bilog na mukha ay namumula habang nakatitig kay Terence. Ito. Paano ko ito sasabihin ng malakas? Kung hindi mo gagawing ganito ang iyong sarili, hindi mo masisira ang pakikipag-ugnayan. I don't know about other things, pero normally, hindi matatanggap ng mga lalaki ang pagiging kakao tapos magiging ama. You're out of the picture now, no matter what interests have the other party. Kasi sa paningin nila, ang ganitong klaseng babae ay katuwaan lang, pero kung talagang pakakasalan nila siya, out na sila. Talaga. Naisip ito ni Francine, totoo ito, ngunit medyo mahirap para sa kanya na magbihis at magsabi ng mga kaiyahiyang bagay. Isang paglalakbay sa Eastland, sa tingin ko ay ayos lang. Tumango si Terence. Kung gayon, pag-isipan ko ito. Pumayag si Francine, ngunit medyo mahirap itong paandarin. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. I'll do my best to help. Sabi ni Terence. Kung tatanungin nila ako kung kaninong anak yan, sasabihin ko sa'yo. Sinabi ni Francine pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ito. Oo naman. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Kung sasabihin ni Francine na kay Terence ang bata, hindi siya makaramdam ng anumang pressure. Sa pag-aalala niya, ito ay isang bagay lamang ng oras, sinabi lamang ito ng kaunti, hindi ito isang malaking pakikitungo. Gabi na. Babalik muna ako. Kailangan ko pang pumunta sa Southeast Asia bukas. Kung pipilitin ka ng tatay mo na makipagkita sa kanya, mas mabuting ipagpaliban mo ito. Pagbalik ko, matutulungan kita sa plano. Sabi ni Terence. Sige. Masayang tumango si Francine. Nagpaalam si Terence sa bahay ni Boss Bale at bumalik sa kanyang vilya. Nagpahinga na sina Galton at Claire sa guest room, at hindi mapigilan ni Terence na mapangiti nang makita niya si Melissa sa kama. Tila si Melissa ay nasa kanyang silid sa lahat ng oras na ito. Bagamat hindi pa nang ahas si Terence na umasa kay Melissa para maglinang, napakasaya pa rin na makasama siya araw-araw. Kung matutulungan niya si Melissa na maging isang practitioner, hindi na magkakaroon ng napakaraming nakatagong panganib. Iniisip niya kung mahahanap ba ni Tia Ching ang awit. Humiga si Terence sa tabi ni Melissa at nagsimulang mag-practice ng tahimik. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay palaging maikli. Sa isang kisap mata, lumiwanag ang langit at isang bagong araw ang dumating. Bumangon si Terence at pumunta sa kusina para magluto. Nakaugalian na niyang gumising ng maaga para magluto, ngunit nagulat siya nang makitang mas maagang nagising si Claire kaysa sa kanya. Claire, bisita ka? Bakit hindi ka natulog ng konti? Ipaubaya mo na lang sa akin ang mag-almusal. Sabi ni Terence. Nasanay na ako sa bahay. Araw-araw, nagigising ako sa ganitong oras at si Jaime ay nangangaso sa kabundukan. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Ngumiti si Claire. Sige na. Hindi siya pinilit ni Terence, alam niyang gusto niyang gawin ang kanyang bahagi, kaya hindi niya ito maaaring tanggihan. Ang mga kasanayan ni Claire sa pagluluto ay hindi masama, hindi kasing husay ni Terence, ngunit ito ay itinuturing pa rin na mabuti. Mukhang maswerte si Galton. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Terence kay Melissa at umalis papuntang Stonegate Airport kasama sina Galton at Claire. Sinabi na ni Terence kay Jepoy na mag-book ng mga tiket.
Tahimik ang flight. Si Terence ay natutulog sa eroplano, ngunit si Galton at Claire ay medyo nasasabik. Ito ang kanilang unang pagkakataon sa isang eroplano, at tumingin sila sa mga ulap sa labas ng bintana, sa pag-aakalang ito ay medyo mahiwagang. Matapos marating ang Timog Silangang Asya, hindi itinago ni Terence ang kanyang kinaroroonan. Nag-check-in siya sa isang hotel na Umeå Hotel at tinawagan si Kennedy sa lobby. "Terence, nandito ka?" tanong ni Kennedy. "Oo, nasa lobby ako ng Umeå Hotel mo ngayon. Pwede mo ba akong tulungang kumuha ng 2 kwarto? Wala akong pera," sabi ni Terence. Natahimik si Kennedy, ngunit wala siyang pakialam sa pera dahil gusto niyang mahanap si Terence anumang oras. Ipasa ang telepono sa manager ng lobby nila. "Kakausapin ko sila." Tumango si Terence at lumingon sa manager. "Halika at sagutin ang telepono." Medyo nataranta ang manager ng lobby, ngunit kinuha pa rin niya ang telepono. Gayunpaman, nang marinig niya ang boses sa kabilang dulo, biglang nagbago ang mukha niya at tumango siya ng paulit-ulit bilang pagsang-ayon. Nang matapos niya ang tawag, bumaling siya kay Terence ng may paggalang, "Mr. Linford, handa na ang room card. Sa ganitong paraan please." Kahit na si Terence ay isang kaaway, kailangan pa rin siyang pretuhin ni Kennedy bago siya patayin. Ito ay upang pigilan si Terence na tumakas ng may kawalang kasiyahan. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isa ng patay na tao. Kailangan ng mga kriminal ng buong pagkain bago sila patayin, kaya gusto ni Kennedy na mamatay si Terence sa mas komportableng paraan. Pagkatapos ibaba ang telepono, nakita ni Kennedy ang amo ni Highland, ang kasalukuyang Deputy Sect Master ng Right Mio Sect, si Norman. Si Norman ay medyo isang magulang, na hinihiling na ang lahat ng kanyang mga disipulo ay may parehong apelyido sa kanya, ngunit siya ay napaka-protective din. Ngayong napatay na si Highland, gusto niyang maghiganti. "Vice Sect Master Park, andito na si Terence, pwede na tayong lumipat," sabi ni Kennedy kay Norman. "Mabuti. Sa pakikipagtulungan namin sa iyo, siguradong patay na si Terence. Magaling ako sa demonic arts, at kabisado ko na sila," sabi ni Norman. "Sect Master, ang galing mo umatake. We'll attack and defend. Just like the dolphins of Vajra, we'll be invincible." Tama, napakalakas ng Terence na ito, kaya niyang patayin si Highland, hindi rin siya mabuting tao, kailangan mong mag-ingat. Pagkarating natin doon, subukan mong pigilan si Terence at hayaan siyang atakihin ka. Kailangan mo lang na ipagtanggol, at magaling akong umatake, kaya palihim akong atakihin si Terence. Kennedy nagsimulang magtalaga ng mga taktika. Bagamat natutunan ni Kennedy ang demonyong pamamaraan na ito mula sa mataas na pari ng Miaojang, na kanyang sinundan, hindi niya ito nilinang sa malaking tagumpay. Sa halip, hiniling niya sa kanyang Deputy Sect Master na linangin ito. Nalinang din niya ang isang diskarte sa pag-atake. Bagamat hindi ito masasabing napakalakas, isa itong binagong bersyon ng lason ng Go na nayon ng Miao na tinatawag na Vigor Divine Go, kaya medyo malakas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Kung ganoon, kailan tayo gagawa ng aksyon? Hindi na kinaya ni Norman. Ayaw na niyang maghintay pa, gusto lang niyang makaganti. Para maghiganti para kay Piao Wotay. "Tonight, si Terence is staying at our hotel right now, hindi siya makakatakas." Sinabi ni Kennedy kay Norman ang tungkol sa libreng tirahan ni Terence. Si Terence na ito ay nakakatuwa, siya ay isang namamatay na tao, at siya ay nag-iipon pa rin ng kaunting pera na ito. Haha, baka iniisip niya na nandito lang tayo para makipag-ayos at hindi siya mamamatay. May kailangan lang siyang bayaran. Iniisip ba niya na ang lahat ng mga sekta ay naglalagay ng mga benepisyo kaysa sa lahat? Ngumisi si Norman. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."